Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Happy Friday kaagapay. Ngayon ay January 21, 2022. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Good morning, good afternoon at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Samahan mo kami sa mahigit kalahating oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Pastor Harold Cruz at kasama po natin si Ate Melissa Cruz. At magandang umaga rin sa 1143 DCMR Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Naririnig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pagkikipagtulungan ng GCTV. Halina't samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Mag-abroad ay hindi biro. Ito po ang paulit-ulit naming pagpapaalala sa lahat ng ating mga OFWs at 10 ng kanilang mga pamilya. Mahirap ang umalis, mahirap ang maiwan, may mga benefits, may mga challenges. Alam ba natin kung ano ang ating pinapasok? Dapat alam po natin kung ano ang mga pros and cons. At dapat po tayo ay merong malalim na discernment para malaman natin kung ano bang go signal ng Panginoon, anong panahon, gaano katagal. Maraming mga bagay na dapat tayong pag-usapan. Amen. Kamusta naman po kayo mga kababayan nating OFW? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng bagong Omicron variant ng COVID-19 cases. Ang dami ngayon, ang dami ko nakikita. And ngayong January 2022, ang tema natin ay taon ng pagkakataon. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Also, wikang English, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. And all things, sabi nga, behold, all things have become new. Amen. Dapat magkaroon tayo ng transformation pag tayo ay nasa Panginoon. So, Mili, akala natin pababa na ang ating mga cases sa COVID-19. Pero ngayon, mas na-overwhelm tayo ng Omicron variant na to. Tumataas, dumadami, and we are faced with so many challenges. Amen. And it seems na this pandemic is really relentless. Kumbaga, it's been really taxing sa mental health natin. There was a time nung December siguro, nung, di ba, parang it seems like a world ago na 200 na lang yung cases natin per day. And now it's at, more than 35,000. Definitely. Malapit na nga mag 40,000. And at that time, nakakabakasyon na tayo. And we really thought na the pandemic was coming to an end. Our family was making plans for things to already be normal. I don't know about you. And siguro nangyari na rin ito sa inyo. And so how do we deal with this? Kasi parang yung mental health issues ng mga tao, parang nagyo-yo-yo, no? Yung parang bumubuti na yung panahon, tapos hindi nagiging mabuti yung panahon. So it can really be taxing sa ating mental health. So dapat issues. malaman din natin, di ba, yung
what we call nga yung SAD, o sadness, stress, anxiety, and depression. Ito ay pwedeng mag-increase sa takbo ng ating buhay. So we have to be aware kung ano talaga yung mga dapat natin gawin. Ano ba ang dapat natin gawin? Dahil napakarami pa rin po ang unknown. Yung mga anak natin, akala natin babalik na sila sa normal na face-to-face. Akala natin na yung normal na pag-start ng trabaho ay magsisimula na. So, biglang nagkaroon ng mga changes sa takbo ng ating buhay. Mga businesses, akala nila sa wakas tayo ay mukhang kikita na muli, pero nagkakaroon ulit ng mga challenges. Oo. So one of the tips that experts are saying is kailangan gumawa daw tayo ng plans to ease our uncertainty. And the biggest frustration right now that people are facing is itong lack of knowledge. 'Di ba? Na gagawa tayo ng plano, titingin na ng alternatives natin if things get back to normal, paano tayo pupunta sa work, paano pupunta sa school, yung mga bata. Pero right now, since there is a lot of uncertainty, we really don't know when this pandemic will end. And so, yung uncertainty na to can really make us not want to plan. And so, we're going to be sure na, kasi alam natin na kung magplano tayo, hindi rin to mangyayari, diba? So, ang suggestion is, kung gumawa kayo ng plano, take into consideration that there are many, many things that are uncertain right now. So, parang i-safeguard mo yung within your area of what is within your control. Diba? You plan within that. So, kunyari, kung magpa-party tayo, kanya-kanyang na lang, kumbaga within a very, very small range na lang, because yun nga, yung sabi mo, may pinuntahan tayong wedding and almost half of the guests, dahil kaka-surge lang ng Omicron nun, almost half of the guests were not there. And of course, sometimes we cannot plan for this. Pero siguro, how can we plan na within this level of, with a level of certainty na matutuloy, magplano tayo ng ulam na pwede nating gawin, di ba? So, ewan ko, ano pa bang pwede natin iplano? Ikaw, yung mga biking mo na natutuloy naman, di ba? Yeah, I think maraming mga plano tayong hindi talaga natupad. For example, nung nag-second surge yung COVID-19, tayo ay pumunta dito sa Tagaytay. We're thinking na it will be just a short stint, 1 year lang siguro, mukhang ma-extend yata ng konti and we do not know what will happen. Things are different. Things are changing. In fact, doon sa aming trabaho, halos every week merong pagbabagong nangyayari in your office, di ba? Kayo ay nagsarado muna ng opisina dahil maraming mga bagay ang unknown and we have to know how we can be able to address yung mga unknown na nangyayari sa ating buhay. Amen. And yun nga, kung gagawa nga tayo ng plano, make sure na it is something that is within our control. Second, kailangan i-recognize natin na we might be developing what is called as compassion fatigue. Alam mo yun? Yung sometimes you help people go with their emotions, pero a lot of people are going through a lot of things. And so kung masyadong marami tayong kausap na lahat sila depressed, 'di ba? Tayo rin mismo nagkakaroon ng compassion fatigue. Siguro Pastor, you can share as a counselor, does this ever happen to you? Syempre, pag ikaw ay tumutulong sa maraming tao, talagang nakakapagod na. Para bang nagkakaroon ka minsan ng compassion fatigue at kung ikaw ay tumutulong sa mga taong na traumatized, there's also what you call yung secondary trauma, yung kanilang pain, yung kanilang sorrow ay dinadala mo. So dapat alam mo how to take care of yourself para hindi ka maapektuhan. Kawawa naman yung sa pagtutulong mo ibang tao pero apektado ka at yung mga taong malapit sa iyong buhay, malapit sa iyong mundong ginagalawan, especially your spouse, your children, mga magulang mo, apektado sila. So dapat alam natin kung paano natin pangalagaan ng ating sarili. Kasi maraming mga OFWs ngayon ang tumutulong sa mga kapwa. Meron mga OFWs tayo talaga napaka-pusir. Para bang they're really committed para makatulong, makaabot, and they do things beyond the call of duty. May mga tao tayo sa ating gobyerno na talagang masisipag. And I hope and pray na pangalagaan nyo rin ang inyong sarili.
That's very true. Another way that we can take care of ourselves, especially during this new wave ng pandemic, is to break away from news and social media. Alam natin na tayong lahat, we are so thirsty for balita, so thirsty for news. Pero, and sometimes gusto natin, we want to stay away, but we can't. Pero maybe it's wise kung mag-set aside lang tayo ng time, yung hindi 24/7 tayo nakatutok sa Facebook, sa Instagram, basta na sa Viber, parang paminsan ang daming family chat ngayon na sobrang toxic na tinatawag. I was just talking to a few of my cousins kanina and sabi nila there are times daw na gusto nila umalis sa ibang mga Viber groups that they're a part of because of all of the toxic people there. And if you feel that you need to step away, please do. Step away from toxic people. Even toxic news, ika nga nila, parang you have only so much energy per day. And if you're going to spend that energy agonizing over yung negative news for today, yes, it's important. Pero try to be good to yourself. No? Try to know your limit and to make yourself happy within that day without any news. Diba? Napakahalaga na alam natin yung boundaries na ating kinikreate. And sometimes we have to say no dahil hindi natin kaya o pagod tayo. In fact, bago nga tayo mapagod o bago tayo maubusan, dapat inaalagaan na po natin yung ating sarili. Sometimes we have to be more aware of ourselves. Maraming mga pastor na katulad ko na hindi aware sa kanilang pangangatawan, yung they are willing to give and give. Pero sila mismo ang nauubusan. Maraming mga lingkod ng Panginoon na sila ay nagpapahinga pag sila ay na-hospital na o sila ay na-burn out na. And I think it is very crucial that we know how to take care of ourselves bago pa tayo maubusan. And this is something that we have to learn. And in fact, maraming mga tao doon sa secular world, doon sa sports, na sila, they know how to take care of themselves. Bago pa sila maubusan, bago pa sila mapagod, nagpapahinga na sila para meron silang natitira kung kailangan. Exactly. And yung isa pang advice is when we're going to while we're going through this pandemic is to turn to tried and true stress busters. Anong sinasabi nila? Ang dami ng science about how to have these stress busters in our lives. So first is yung tinatawag na low-grade exercise. So for example, stretching, walking outdoors. Hindi mo kailangan mag full-on aerobic exercise to get the benefits of exercise. But someone I know keeps fit by really counting yung steps niya per day, 10,000 steps a day. And mafe-feel mo talaga yung stress-reducing effects of exercise. Si Pastor Harold and myself have taken to walking, and then ako running and siya biking early in the morning. And I believe it has really been helping us in our stress. Siguro napakahalaga, alam natin kung ano yung akma sa ating exercise. Ang ginagawa ni Sister Millie, she runs siguro an average of 3 kilometers a day. Ako ay bike mga 5 kilometers a day. Dahil yung place po namin, ito ay talagang perfect for social distancing. Medyo probinsya po ang dating nito. And kahit medyo natamad kami, we still do it because we know na ito ang makatulong sa amin. At hindi pa ako tumatakbo talaga dahil yung tuhod ko po ay medyo mahina-hina na. Pero sa biking, ito po yung sakto sa akin na walang masyadong impact sa aking knees. So itong ginagawa ko. So you have to see kung ano ang akma sa inyo. Because when you exercise, ito ay nakikreate ng mga happy hormones. And at the same time, pag malakas ang katawan mo, nagkakaroon po ng spillover sa mga iba't ibang areas ng ating buhay. And then moving on, I think ikaw, even when you do counseling, you recommend a certain breathing exercises. Meditation and prayer is very, very important. And of course, sleep. All of these that we mentioned, yung exercise, breathing, meditation, and sleep. If you have not been doing this on a daily basis, and you say that you're so tired and you're so depressed, try it out first. Okay? Na kasi alam na natin na if you're complaining, lagi kang pagod, pero yung tulog mo pala 2 hours lang that night, then try to improve
all of these things. No? So dapat isimple natin, ano ba yung mga bagay na medyo nakaka-apekto sa atin? Tayo ba ay masyado mahilig manood o mahilig mga entertainment o social media? So dapat we know what is happening, ine-evaluate natin. What happened with our day? Bakit yung naging matagumpay? And hopefully each day will be a better day. Exactly. And of course, if we are still feeling all of these things, even though we've had a good night's sleep, even though we've been exercising, even though we've been walking in sunshine, even though we've been praying, meditating, and combining all of these things, but still nothing helps, why don't you try seeking professional help? We have a lot of really good professional Christian counselors. Talk to your pastor, talk to your family, pero yung professional help, many times it really helps, diba? Alam mo, isa na sa mga bagay na napapansin ko, no? Sa mga simbahan or organizations, sila ay tutok sa pagtulong at sila ay napapagod na. Minsan hindi sila aware na sobrang pagod nila, pati mga relationship nila sa loob ng simbahan o sa grupo nila ay naapektuhan na. And maybe it's not really because of galit ka sa taong yon o dahil ikaw ay merong problema o whatever. Baka ikaw lang ay pagod at kailangan magpahinga. And to be aware na maraming mga tao ngayon, they are not performing sa kanilang peak. Maraming mga tao ngayon talaga ang medyo limited ang kanilang na-perform. Just simply being aware na medyo mahirap. In fact, no, pinapaalala natin sa mga magulang na maraming mga bata, we still push them na talaga to excel, na sila ay magkaroon ng maraming medals. Alam niyo po, hindi masama na magkaroon ng mga awards, high honors, kung ano ang dami na, may honors, high honors, or whatever. Ang mahalaga po ay ang kanilang emotional, ang kanilang mental health. Ito po dapat ang bigyan ng priority at ito po ang gawing una. Exactly. And siguro, yung pag-share namin ni Pastor Harold kanina about what we're trying to do in this pandemic, it's really, a personal, very, very personal thing na you can also do at home. And we know that it has not been easy. It has not been easy for Pastor Harold and myself. It has not been easy for our kids. But we do try with what is within our control to do and to also place God into the equation, diba? And siguro you can share a bit more about how you have been dealing with the pandemic, no? Siguro pagdating sa pandemic, during this time, you focus on what you can do. Ano mga pwede mong gawin? For example, may konting lupa sa iyong lugar, then magtanim ka ng konti. Na may kasama ako doon sa aming organization, tuwing weekend siya ay nagtatanim. Yung isa naman ay nagtututo siya ng mga panibagong mga program sa internet para ma-upgrade niya yung kanyang mga skills. May mga kilala naman ako, like yung ating anak, si Miggy, no? Siya ay kagagaling niya lang sa matinding aksidente sa kanyang knee. Pero nag-workout siya ngayon para mapatibay niya yung kanyang katawan. These are things that we can control. But at the same time, we cannot control yung mga reactions sa mga tao sa atin. Kumbaga, we cannot control that. Yung pagtaas ng COVID-19 sa news natin, we cannot control that. So, ang dapat natin gawin? So, we have to focus on things that we can control at yung mga hindi natin kaya i-control, ito ay bigay natin sa Diyos and allow God to take over. Amen. And siguro, we just like to encourage you that if you're feeling down right now, this is very, very normal. This is a very normal reaction to something that's not normal. We don't know when this pandemic is going to end. And I hope and pray that truly you may seek God and also try to do things within your control at this time. So kung kayo po ay nakakaramdam ng konting anxiety, kung kayo po ay nakaka-feel ng konting mga fear, wag niyo pong isipin na talagang kayo ba ay may iba nangyayari. In fact, what is happening to you is simply a normal reaction to an abnormal situation. No? Sino ba mag-aakala magkakaroon ng pandemic? Sino mag-aakala ng pandemic na ito magkatagal ng 2 taon? Sana hindi na 3 taon. Sana 2 taon matapos na. But
Ang sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. Well, at this point in time, tayo ay dumako sa panahon ng panalangin. Abang Diyos, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa araw na to. Salamat sa iyong presensya, O Diyos, na alam po namin na sa gitna ng mga bagay na unknown, mga nakakatakot, mga bagay, Panginoon, na ito po ay nakakagulat. Father, we know that you are God, and you are good, and you are great. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga OFW, 10 ng kanilang pamilya, na malaman po nila kung ano ang sinasabi mo, ano po ang tinuturo mo, what lessons we have to learn. Father, we entrust to you our lives, we entrust to you our situation. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kung meron pa kayong ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702 DCAS FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Harold. At Melissa Cruz. Na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa kanilang mga pamilya. God bless. God bless. Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.